Good mga lods. For today's vlog, papalit naman ako ng transmission fluid. Ito yung gagamitin ko ngayon. Tagal lang din napalitan yan eh. Nalimutan. Kaya ngayon lang ulit napapalitan. Ako na lang DIY. Delay lang naman ito eh. Kaya ng mga kahit senior citizen na kaya. Tatlong lang is 200 each ang isa. So 600. Ito lang naman yung mga kakailanganin eh. 24 na socket. Imbudo with hose tsaka martilyo. Most likely matigas na yung kanyang peeling at saka yung drain plug. Tsaka basahan. Yun lang po ang kailangan. Papatuloyin lang ng pagka-drain, papatuloyin lang ng medyo tagal-tagal, siguro mga 3 to 4 hours. Ito yung kanyang peeling bulb, peeling plug. Nalubagan ko na nga pala. Ito nga palang transmission na ito manual. Ito naman yung kanyang drain. Nalubagan ko na rin kanina. Pero bago natin tanggalin, ay gusto ko munang checkin kung okay pa yung kanyang level, kasi ang level niya kailangan daw tutulo dito. Katanggal mo ng peeling bulb niya. Ito yung palatandaan na puno siya. So ayun, may tumulo. Tagal na itong bago na palitan. Nalimutan kasi ito eh. Ito kasi okay, nagbabarko ay nalimutan na. Umabot ng 14 years bago na palitan. Hindi ko rin naman siya naalala pag nagpapa-change oil ako. So ngayon lang talaga siya napalitan after 14 years. Tatlong litro naman ito eh. First time ko lang magpalit nito mga lods kasi nga dati ang pinapalitan lang dyan yung lube oil. Pabayaan lang muna natin na tumulo siya ng mga ilang oras bago natin ibalik yung plug at saka salina. Ngayon yung copper gasket niya, iniinit ko po yun eh. Kasi malutong na yan eh. Kailangan paghihigpit mamaya para hindi pumutok ay kailangan iinit siya ulit. Hindi ko na siya hahanginan, pero meron akong compressor dyan eh, pero hindi ko na siya hahanginan. Ayun na mga lods, medyo masikip lang ang kalagayan. Hindi pala siya copper gasket mga lods, kagaya dun sa differential. Siya pala ay O-ring. Ito yung sa peeling. At ito naman yung sa drain plug. Ang pagkakaiba nila, parang mayroong magnet dito. May magnet po ito. Pero dumidikit siya sa bakal. So ito po yung kanyang drain plug. Okay pa naman itong kanyang gasket, pero yung kanyang wrap O-ring, pero hahanapan ko na ng bago. Meron naman po ako ditong bagong set light. Ito ba na yung mura lang sa Lazada. Nalimutan ko na lang yung link na binilang ko nito, pero i-type nyo lang po yung O-ring, makikita nyo na sa Lazada.
Hahanapan ko lang po ng yung kasukat para maibalik ko na yung sa drain plug. Ngayon mga lods, napalitan ko ng bago. Ayun yung luma. Ngayon sa paghihigpit, hindi kailangan ng masyadong mahigpit kasi rubber naman ito eh. Para maiwasan na to avoid yung stress ng rubber, tamang higpit lang. Higpit lang ng isang kamay. At pag medyo tumulo sa mga future, saka higpit-higpitan. Pero ako isang kamay lang po ang panghigpit na ginagamit ko eh. Kasi pag sumobra naman, lalapat yan, puputok din yan. Ito po yung luma niya. Pwede pa naman, pinalitan ko na. May pamalit naman eh. Eh mga lods, nag-ready na ako ng imbudo. Ito nakapasok na dun sa ilalim ng peeling ng transmission. Hindi na lang siya kita rito. At naka-ready na rin yung aking oil na isasalin. Palagay ko hindi abutin ng mga 2 liters lang. Hindi po 3 liters. Manual transmission po ito ng Isuzu Sportivo 2010 model. Hindi siya abot ng tingin ko lang ng 3 liters. Kaya po, naka-ready na yung hose. Papasok ko. Inaantay ko na lang na mawala yung tulo niya. Tumutulo pa kasi. Okay na mga lods. Nagsasali na ako ng langis. Pero nakabukas pa yung drain plug ko eh. Pa-flushing ako ng konti. Kasi alam ko sobra-sobra itong langis na ito eh. Dapat 2 liters lang yung binili ko eh. Kasi nakita ko yung manuals, 1.9 lang. Hiningi ko yung advice ng tindero ko ilang litro. Hindi ko binasa muna yung manual. Sabi niya mga 3 raw. So 3 din binili ko agad. 200 ang isa eh. So 600. Nagklasin ako ng konti mga lods. Tapos tatakpan ko na yung plug at para makapagtuloy-tuloy na lang salin. Ayan, may tumulong konti doon sa pinalasing natin eh. Yung binuhos ko kanina, kaya yan eh, yung tumutulo na yan pang flashing. So pag nawala-wala yan, ay tatakpan ko na yung drain plug. Tabit ko na mga lods. Nakadalawang flashing ako eh. Pinalasingan ko ng tiko-konti. So higpitan ko na siya. Gaya na sinabi ko kanina, ang tight lang, isang kamay lang gagamitin ko. Yung power lang ng kaliwa, kasi kaliwa itong ngayon eh. Yung kanan ko may hawak ng camera. Hindi ako makabaling dito kasi medyo masikip. So, tamang higpit lang kasi to eh, yung o-ring pinakita ko sa inyo kanina. Nasama naman to ng sobrang higpit kasi ang possibility niyan pumutok yung rubber. Pag kumagat na yung maramdaman yan, kagat na. Kaya ko siyang itulak pa ng sagat na sagat pero ang ganyan lang. Besides kaliwang kamay ito may medyo mas malakas siyempre yung Meron pang power to eh. Kung itutulak ko baka makuha pa ako ng 90 degrees eh. Pero hindi ko na gagawin, ganyan na lang. Ngayon sa hinaharap at nakita kong may tumutulo-tulo, di saka ako ihigpitan. Kailangan ko lang siyang check-in everyday, siyempre, bago pa eh.
Basta na ginamit ko siya, kailangan chicken. Para makita ko kung may tulo. So, yun na. At lalabas na ako na para makapagsali na langis. Ito lang po yung dami ng langis na nakakuha ko sa kanya. Siguro mga 2 litro lang ito eh. But anyway, kita nyo napakaitim kasi 14 years po siya. Nalimutan ko ito eh. Kasi every time na magpapalit ako, yearly nagpapalit ako ng main engine oil. Tapos recently nagpalit ako ng gear oil. So kasi na wawala sa isip ko itong gear oil. Marami palang dapat gawin. Anyway, kasi nga po ako yung sa barko, hindi ko siya nawawala sa loob ko yung mga dapat na preventive maintenance na dapat gawin sa kanya. Pero ngayon, higit 2 years na akong hindi sumasakay na pag-uukulan ko na siya ng pansin. Kaya mga lord, salin muna ako ng isa. Dito sa tabing karsada ang nakakabwisit dito yung ingay ng mga motor. Pero yung pong kwarto namin, nalayo sa karsada yun eh. Hindi namin dinig yung mga dumadaan. Lalo pa sakrado at naka-aircon, hindi talaga madinig. Pero pag nandito ako sa grahe, dinig ang dinig. Pero doon sa isang grahe ko, hindi siya dinig eh. Totoo niyan, 3 po yung grahe ko eh. Pagturo ko niyan. Hindi siya dinig doon sa 2. Lalo na doon sa isa. Ito may karsada yan ha. Pag pumasok ka dito, ayun, matutanong mo, meron pa rin isa. Ngayon, pag lumabas ka rito, ayun, meron pa rin isa. So, 3 po yan. So, yung aming kwarto, nandito pa. Dulo, akit na po rin. Medyo hindi na dinig yung mga motor na maingay. Napasama pa tuloy sa inyo yung house tour eh. So, ito na yung pangalawa. Tinatakpan ko yung brand name kasi alam nyo naman yung maigpit eh. Alam, maisaling ko itong 2. Tapos sisilipin ko sa ilalim kung umabot na ba dun sa kanyang, kung maawas na ba yung kanyang peeling line, peeling hole. Kasi nadinig ko na siya 1.9 eh. So lagay ko na to para 2 liters. Medyo nakatingala naman kasi ako. Nakatingala po itong aking sasakyan. Ayan po, puno na. 2 lang talaga naman. Maawas na sa butas.
Yan po mga lods, 2 litro lang talaga ang laman. Binigay sa akin yung 3, hindi ko naman sasoli na to. Sa next year na lang, ito na uli yung tatabi ko na lang to para for next year. Isa na lang ang bibiling ko. Madali naman gawin eh. Ayun po. Pinahigpitan ko lang, hindi ko na pinakita sa inyo. Napakasikip po doon eh. Kasyang-kasya lang yung katawan ko. Alam nyo naman ako, slim na slim ako eh. So ayan no. Yung babae, yung ano na yan. Yung kipot na yan. Eh, kung makikita nyo yung katawan ko, medyo sexy. Kaya halos hindi ako magkasya dyan. Kabaliktaran po yun, sexy na yun. Ay nako, tapos na. O di nakatipid ako ng labor. Kaya lang sumubra naman akong bili ng langis. Gayun pa man nakatipid pa rin naman kasi ito naman eh, hindi pa naman na nabubuksan. So meron akong reserva for next operation. So meron akong magagamit. Mas less na yung magagastos ko. Salamat po sa panonood. May motor na naman. Kindly hit like and subscribe for more video like this. Salamat po sa panonood. Thank you.